Hi, parents and kids! It's me, your teacher, Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan pa ang lesson dito sa Mathematics 1. Ang ating topic, pagkilala at paghahambing ng perang barya at perang papel. Tayo ay nasa ikawalong linggo na. Doon sa ating week 8, mayroon doon dalawa, hindi ba? Ito yung pangalawang week 8. Kaya nilagay ko dito na week 8B. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos ko. Ang layunin para sa araling ito, ikaw ay inaasahang makilala ang mga perang barya at perang papel hanggang 100 piso. Makapaghahambing ng perang barya at perang papel. 100 piso at ang kanilang notasyon. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magkakaroon ng maikling pagbabalik-aral tungkol sa ordinal numbers. Ayan. Kinuha ko ulit itong slide na ito para tumatak pa sa inyong isipan kung paano isinusulat ang ordinal numbers. Natandaan, ang ordinal numbers ay isinusulat na mayroong letrang katabi. Ayan, ang ating una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Doon sa ating una, ang letter na kadikit na to ay ST. Ito yun. Dahil kinuha yung ST doon sa last two letters ng English name nito. Tapos ganun din yung second, third, fourth, at fifth. Hindi ito binibilang, hindi ito binabasa na 1, 2, 3, 4, 5 o 1, 2, 3, 4, 5. Sapagkat ang ordinal numbers ay tumutukoy sa pwesto o kinalalagyan. Yung sumunod natin, yung ika-6, ika-7, ika-8, ika-9, ika-10. Kapag ang isinulat mo ay ganito lang, ibig sabihin bilang yon. Hindi yun ordinal number. Kailangan mayroon itong kadikit na tamang letra. Okay. So, yan. Tayo. Mayroon tayo ditong paru-paro, ahas, ibon, si Mickey Mouse, pating, baka, puno, pizza, strawberry, at bag. O sige nga, kung nakikilala mo na ang mga ordinal numbers, anong bagay ang nasa ikawalong pwesto? Ang tamang sagot ay pizza. Anong bagay ang nasa ika-6 na pwesto? Bagay ba yon? O larawan na lang ha, kasi hindi naman lahat ng nandito ay bagay. Anong larawan ang nasa ika-6 na pwesto? Ang tamang sagot ay, ayan, baka. Ano namang larawan ang nasa ikatlong pwesto? Ikatlong pwesto ay ibon. Anong larawan ang nasa huling pwesto? Huling pwesto. Tamang sagot? Bag. Ano naman ang nasa ika-5 pwesto? Tamang sagot? Pating. Ayan. Nakalima ka ba? Kung ikaw ay nakalima, ibig sabihin handang-handa ka na para makilala o maaral, matutunan ang ating bagong aralin. Bigyan muna ng 5 bagsak ang iyong sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ang nasa ibaba ay pera ni Lino. Siya ay masinop na bata. Pag sinabing masinop, matipid. Nakaipon siya ng pera sa kanyang alkansya. Makikilala mo kaya ang kaniyang perang papel at barya? Kilalanin ng mga sumusunod na pera. Meron tayo ditong 10 sentimo,
piso, 5 piso, 10 piso, 20 piso, at 50 piso. Ikaw ba ay nakahawak na ng mga halagang ito? Sigurado ako na ikaw nakahawak na ng piso, 5 piso, 10 piso, kaya ito ay pamilyar na sa iyo. Pero itong sentimo, siguro hindi pa masyado ito nakikita dahil hindi naman ginagamit sa tindahan kundi isinusukli sa mga supermarket, ganyan. Pagka may putal doon sa binayaran. Ito, yan, nakikita mo siguro ito kay nanay. 20 piso o 20 pesos. Tapos itong 50 pesos. Magkaiba yung kulay at number na nakalagay ha. Yung ating 20 pesos, mala orange. Tapos itong ating 50 pesos ay mala red. Pero alam mo ba na mayroon na ngayon lumabas na ang 20 pesos barya na rin. Pero ako, hindi pa ako nakakahawak. Pero nakakita na ako na barya. No? Next. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Kilalanin ang perang barya at perang papel. Isulat ang letra ng tamang sagot sa papel o sa notebook. Ito yung number 1 natin. 25 sentimo. Paano kaya isinusulat sa simbolo ang number na ito? Itong gawain sa pagkatuto bilang isa ay paunang pagtataya. Ibig sabihin lang nun, inaalam lamang kung alin na dito ang alam ng bata at hindi pa. No? Ibig sabihin, pwedeng magkamali. Kung magkamali man siya dito, matututunan niya sa susunod natin na, ibig sabihin, matututunan niya habang tinatalakay natin ito. So, paunang pagtataya lang ito. Tinitingnan lang kung ano ang alam ng bata at hindi pa. Next, dito tayo sa number 2, 5 piso. Paano kaya ito isinusulat? Ganito ba? Ganito? O ganito? At itong number 3 ay 50 piso. Paano isinusulat ang 50 piso? Ito ba? Ito ba? O ito? Okay na? Next tayo. Perang barya at papel. May dalawang mukha ang pera, ang harapan at likurang mukha. Ang harapan ay may larawan ng mukha ng mga natatang Filipino, samantalang ang likuran ay may sagisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang 20 piso, 50 piso at 100 piso ay mga halimbawa ng perang papel. Pero sabi ko nga sa inyo, may lumabas na 20 piso na barya. Pero yung common o mas marami sa ngayon ay yung 20 piso ay papel o perang papel. Narito ang ating mga perang papel. Simulan natin dun sa pinakamataas sa kung ano yung aaralin lang natin ngayon. Dahil hanggang 100 lang tayo, ano? Ito yung 100 piso. Paano ba isinusulat ang 100 piso? Ito yun. Okay. Ayan. Tandaan, sa pagsulat ng pera, kailangan meron itong peso sign. Ayan, yung letrang P tapos may guhit. Sunod na to yung kung ilan to, 100. At tuldok, 0, 0. Para saan yung 0, 0? Ang ibig sabihin kasi na to ay yung value ng sentimo. O kaya naman, pwedeng isulat ng ganito. Ayan. Kung wala kang peso sign, kailangan may salitang piso. 10 piso. Dahil kapag wala kang isinulat na piso o itong peso sign na ito, tuldok 00. O kahit minsan, pag wala namang value, itong 00 natin nawawala. Kung walang value, halimbawa, ang pera ay 7 piso. Okay lang na ganyan. Okay lang na walang 0.00 kung walang sentimo. Burahin ko lang yan. Okay. Next, ang ating 50 piso. Paano ba isinusulat ang 50 piso? Ito. Peso sign. Tapos, 50. Tuldok.
O kaya naman ay 50, 50 pagkatapos ay yung salitang piso. Para malaman na yun ay pera o halaga. Ang sumunod natin ay 20 piso. Ito, peso sign, yung 20, tuldok, 00, o kaya naman ay 20 piso, 20 piso. So, ganun lang kasimple. Ayan. Mayroon kasi tayo, di ba, yung luma natin, ganito yung itsura, tapos ito naman yung bago. Parehas pa rin nagagamit yan. Yan yung 10 piso natin. O kaya naman, pwedeng isulat ng ganito, 10 tapos yung salitang piso. Ating 5 piso, ito yung luma natin, tapos ito yung bagong labas na pera. Ganito yung sulat. Peso sign, yan, itong peso sign, tapos 5 piso. O kaya naman ay ito, yung 5, tapos yung salitang piso. Ganon din sa iba pa. Katulad ng piso. Wala kang ilalagay na 1 kasi ang ibig sabihin lang ng piso, isang piso. Ha? Ito yun. Ito na. Hindi na to piso. Dahil ito na yung sinasabi ko kanina na sentimo. Yung tuldok, dalawa yan. Pwedeng, tatlo pala. Ayan. 25 sentimo, pwedeng ganito. Peso sign, tapos tuldok, yung 25. Kasi yun yung sentimo. Yung pagkatapos ng tuldok, sentimo na kasi yun. O kaya naman, para hindi ka mahirapan, yung 25, eto, 25 o 25 sentimo. Ayan. May guhit yun ha. Letter C, tapos may guhit. Yun yung sentimo. At ito yung ating 10 sentimo. Pwedeng ganito. O kaya naman ay yung 10, tapos yung sentimo natin na sign, ayan. Letter C, tapos guhit. O kaya naman, yung 10, tapos samahan mo ng salitang sentimo. At ang ating 5 sentimo, yung ating lumang 5 sentimo may butas. Yung bago ay ito, yung silver. Tapos may number 5. Mas maliit yan. Mas maliit yan kaysa sa 25 cents o 25 sentimo. Pinakamalaki dito yung 10. Magkasukat lang itong 10 at saka yung 5. Pero magkaiba sila ng itsura. Dito sa 10 o 10 sentimo, hindi ako nakakuha ng picture nung bagong 10 cents, pero ganito lang rin yung kulay niyan, silver din. So, ayan, 5 cents, yung guhit. Letter C, tapos guhit. 5 cents o 5 sentimo. Tandaan mo na ito dahil susunod natin ay mayroon kang sasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Makikilala mo ba ang mga larawan ng pera dito sa ating kanan? Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno o pangalanan mo daw ang mga ito. Meron dito sa number 1, akala mo piso, di ba? Pero wala doon sa ipinakita ko. Isang sentimo yan. Isang sentimo. O isusulat mo kung paano ba isulat ang isang sentimo. Sa number 2, 5 sentimo. Sa 3, 25 sentimo. Sa 4, piso. Sa 5, 5 piso. Sa 6, 10 piso. Sa 7, 20 piso. Sa 8, 50 piso. At sa 9, 100 piso. Ayan. Bago tayo magsagot dun sa susunod natin na activity, kailangan kasi maunawaan mo muna kung alin ang mas malaki, alin ang mas maliit na halaga, o mas mataas na halaga, o mas mababang halaga. Kapag tayo ay may 100, ito, 100 piso,
kailangan nito o katumbas nito ng 250 piso. Ibig sabihin lang nun, kung mayroon kang 250 piso, mayroon ka palang halagang 100. Anong ibig sabihin lang nun? Na ang 100 ay mas mataas ang halaga kaysa sa 150 piso. Kasi kailangan ng dalawa di ba? Kailangan ng 250 piso para makabuo ka ng 100. O kaya naman, 150 piso, 220 piso, at 10 piso para mabuo mo lang yung 100 piso. Na ibig sabihin, mas mataas ang halaga ng 100 piso kaysa sa 120 piso o sa 10 piso o kahit sa 20 piso, 20 piso, mas mataas pa rin ang 100 sapagkat para mabuo mo ang 100, kailangan mo pa ng isa nito, 2 nito, at isang yung 10 piso. Naman kung mayroon tayong 50 piso. Ilan ang kailangan para mabuo ang 50 piso? Ito, 2 20 piso at isang 10 piso. Maraming paraan. O kaya naman ay isang 20 piso tapos 3 10 piso. Nakabuo ka ng isang 50 piso. O kaya naman, 5 10 piso. Ang ibig sabihin lang nun, mas mataas ang halaga ng 50 piso kaysa sa isang 20 piso. Kung isusulat natin ito, buburahin lamang ni teacher. Ito nakasulat. Yan. Kung maghahambing tayo na ang 50 piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa 20 piso. At ang 50 piso ay mas mataas pa rin ang halaga sa 10 piso. Yan lang ibig sabihin nun. O ang 20 piso ay mas maliit ang halaga kaysa sa 50 piso. Kung pagbabaliktarin natin. Paano naman sa 20 pesos o 20 piso? Para mabuo yan, kailangan natin ng 2 10 piso. O kaya naman, isang 10 piso at 2 5 piso. O kaya naman, 4 na 5 piso. O kaya naman ay 10 baryang piso. Ay, 10. 20 pala. 20 baryang piso. Nang ibig sabihin lang nun, ang 20 pesos o 20 piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa 10 piso. Burahin ko lang ito. Yan. At ang 20 piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa 5 piso. Next tayo. Sa 10 piso, kailangan ng 2 5 piso para mabuo ang 10 piso. Nang ibig sabihin lang nun, ang 10 piso ay mas mataas ang halaga sa 5 piso. Dahil kailangan pa ng 5 piso, isang 5 piso at 5 baryang piso. Ang ibig sabihin, ang 10 piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa isang piso. Teka, ayusin ko yung sulat. Nagmumukhang equal. Yan. Okay. Sulat ni teacher, ang 10 piso ay mas mataas ang halaga sa isang 5 piso. At ang 10 piso ay mas mataas pa rin ang halaga kaysa sa
isang piso. O sa piso. Next tayo. Piso, kailangan ng 5 bariyang piso o kaya naman ay 4 na bariyang piso at 4 na 25 o 25 cents o 25 sentimo. Ang piso ay binubuo ng 4 na 25 sentimo o kaya naman ay 10 bariyang 10 sentimo. O, yan. Nakita mo na. Ibig sabihin nun, kung meron ka daw pala na 10 ganito, may piso ka na. Ibig sabihin, mas mataas ang halaga ng piso kaysa sa isang 25 o 25 cents. Mas mataas ang piso kaysa sa isang 10 sentimo. Sulat natin. Ang piso, malinaw ba sulat ni teacher? Ang piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa 25 sentimo. Burahin natin to, pwedeng isulat ito ng ganito para mas mabilis ka o mas madalian ka pa. Sulat mo lang yung 25, tapos yung simbolo ng sentimo. O kaya naman ang piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa 10 sentimo. Ay parang letter D. Teka, burahin ko lang. Yan. Okay na? Maliwanag na? Feeling ko handa na kayo para sa ating sunod na activity o pagsasagot ng gawain sa pagkatuto. Isa, 25 cents. Kailangan ng 2 10 sentimo at isang 5 sentimo. O kaya naman, 5 sentimo. Ayan, sa 2, 3, 4, 5. Ayan, magpa-practice muna tayo bago tayo magsagot, ha? Okay. Paano kung may pera tayo dito na 10 piso at saka 100 piso? Anong gagamitin natin simbolo para mapagkumpara ang dalawang perang ito? Tandaan, di ba yung ibinigay ko sa iyo na hint o clue kung paano isulat yung simbolo? Itapat mo yung bibig doon sa kung ano ang mas malaki. Tapos tuturuan kita kung paano ito basahin. Ang tamang sagot ay mas maliit ang halaga. Dahil ang 10 piso ay mas maliit ang halaga kaysa sa 100. Sumunod. 50 piso at 20 piso. Ano ang gagamitin natin simbolo para mapagkumpara ang dalawang perang ito? Ang tamang sagot ay mas malaki ang halaga o mas mataas ang halaga sapagkat ang 50 piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa 20 piso. Ang ating sumunod ay 10 piso at 5 piso. Ano ang gagamitin nating simbolo? Ang tamang sagot ay mas mataas ang halaga sapagkat ang 10 piso ay mas mataas ang halaga kaysa sa 5 piso. Kailangan mo ng 2 5 piso para makabuo ka ng 10 piso eh. Next, 25 sentimo at 20 piso. Anong gagamitin natin simbolo? Ang tamang sagot ay mas maliit ang halaga o mas mababa ang halaga dahil ang 25 sentimo ay mas mababa ang halaga kaysa sa 20 piso. Naitama mo ba lahat ang iyong sagot? Kung tama ka na dito, ang ibig sabihin nun, ready ka na magsagot ng susunod nating activity. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang halaga ng bawat pera. O, dito daw sa baba, nakita mo itong guhit na to. Yan. Di mo na kailangan i-drawing ha. Basta isusulat mo yung halaga ng bawat pera.
Pagkatapos mo mailagay ang halaga ng bawat pera, paghahambingin mo ngayon, itong dalawang perang ito, di kita, yan, itong dalawang perang ito, gamit ang simbolong mas mataas ang halaga o mas mababa ang halaga at magkapareho. Dito mo yun ilalagay sa kahon. O, ganun lang kasimple ang gagawin dito sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Okay na tayo? Next. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kilalanin ang iba't ibang perang barya at perang papel ng Pilipinas. Isulat ang hinihinging sagot sa iyong kwaderno. Ibinigay ko na to kanina, hindi ba? Kung nakaligtaan mo, pwede mong balikan yung ating nauna na slide. Ito yung number 1 natin, 25 sentimo. Meron na dito ibinigay para dun sa halaga sa simbolo. Ngayon, isusulat mo dito sa ngalan sa salita. Yung may number tapos yung may salitang piso. Dito naman yan. Kung alin lang yung nawawala. Sa number 2, ang isusulat mo ay yung halaga sa simbolo. Sa number 3, ngalan ng salita. Sa number 4, halaga ng simbolo. At sa number 5 ay dun sa ngalan ng salita. Napakadali lang, hindi ba? Next na tayo. Ang perang barya ay ginagamitan ng notasyon na ito, yung parang letter C tapos guhit na patagilid. At yung peso sign natin na letter P tapos may dalawang guhit. Samantalang ang perang papel naman ay ginagamitan ng notasyon na yung peso sign. Ngayon, bilang paglilinaw, dito tayo sa may tabihan, kapag peso sign, mauuna ito. Halimbawa, para sa ating mula sa piso, mula sa piso pataas, peso sign ang gagamitin. O ito, piso. Yan, 20 piso. Wala na yung 0. 50 piso. Nauuna yung peso sign, hindi ba? Ganyan isulat yan. Ngayon, paano teacher kapag sentimo? Tandaan na kapag isinusulat ang sentimo, nauuna yung number bago yung simbolo. Halimbawa, ang ating sentimo ay 10 sentimo. Sulat mo yung number, tapos yung sentimo pagkatapos pa nito. 25 sentimo. Yan. Hindi mo yan isinusulat sa unahan, ha? Dito yan, pagkatapos pa ng number. Ngayon, teacher, pwede rin bang gamitin yung peso sign sa sentimo? Oo naman. Kasi di ba pinakita na nga natin kanina kung paano gamitin naman ang peso sign para sa sentimo? Pakita natin. Halimbawa, yung 20, ito. Di ba kapag gagamit ka ng sentimong symbol, yung 25 na sentimo, pwede gamitin yung peso sign. Paano? O, isulat mo yung peso sign, tapos maglagay ka ng 0. Na ibig sabihin, walang piso. Tuldok, pagkatapos ay yung 25. Wala yung tuldok natin. Yan, yung tuldok natin. Yan, ganyan pwedeng isulat yung 25 sentimo. Okay, next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Letter lamang. Number 1, alin sa larawan ang 10 piso? Napakadali, di ba? O ayan, piliin mo na sa A, B, C, D. Number 2, ang simbolo ng 5 piso ay, alin dito ang 5 piso? Ito bang A, B, C, o letter D? Number 3, pagkumparahin ang dalawang papel na narito. Ano ang angkop na simbolo? Ito daw 20 pesos at saka 50 pesos. Anong dapat gamitin na simbolo?
Ito bang A, mas maliit na halaga? C, ito muna tayo sa B. B, mas malaki ang halaga? Magkapareho sa letter C o letter D plus? Pagsamahin daw. Okay? Number 4. Yan na. Una na yung ibinibigay na pagpipilian. Alin sa ibaba ang kaparehong halaga ng perang 100? Alin daw dito? Ito bang A? Ito bang B? C? O letter D? Nagpakita ko niyan kanina, hindi ba? Kung ano ang katumbas ng 100. Kung pagsasamahin ang anong pera. At number 5, ang halaga ng bola ay 80 piso. Ito daw yun. Aling perang papel ang pwede mong ibayad? Alin kaya dyan? Ang halaga 80 pesos ha. Alin dito ang dapat ibayad para mabili mo yung bolang yun? Ito bang 20 pesos? Ito bang 50 pesos? O sa letter C, 50 pa rin. At sa letter D ay 100 piso. Okay? Next. Yan, tapos na pala tayo. Ayan, hindi ko na malayan. Tapos na pala ang ating activity o yung ating pagsasagot dito sa araling ito. Salamat sa panonood. Good luck sa iyong pagsasagot. At see you on my next video. Bye-bye!